Subalit na tayo nakipag-isa kay Kristo, anong nangyari sa atin? Kapangyarihan na ibang-iba kaysa iba. Amen. Eh sabi natin na mga anak na siya ay ibang-iba kaysa iba. Amen. Kahit walang pera dito, may pera. Amen. Kanina, nung kumakanta ng umuulan, sabing, umuulan na naman ng kalakasan. Yung iba, mahinang galaw. Nung nadilig kayamanan, pala may talon. Kahit pagkatama-tama, Blessing talaga. kayamanan yun eh. Tayo ba, sasalugin mo na. Pero dito sa gawain kapatid, kahit hindi ka humingi ng kayamanan, pag bibigyan ka ng Diyos. Amen. Kakaibang kayamanan meron dito. Ito yung kayamanan hindi nabibili ng pera. Amen. Amen? Ito yung kayamanan na pag-uwi mo, maibabahagi mo pa sa iba. Amen. Amen? At ang ikatlo, regalong kaloob ng pagpapatawad. Ang regalong ito ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magkaroon ng bagong buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Ito na yon. Ang tao, meron niyang kagalakan sa mundo. Meron din kapayapaan yan. Meron din kayamanan sa mundo. Pero ano ang kaibahan ng anak ng Diyos sa mga taong nasa mundo? Ang taong nasa Panginoon, daanan man niya ng takot na pagsubok, nakatayo pa rin niya. Amen. Daanan man niya ng takot na problema, nakakangiti pa rin niya. Kahit wala ka kayang pera sa bulsa, nakakarating pa rin sa room 10, 10, 10, 11. Kahit walang pamasahiyan, nakakapaglakad yan mula industrial hanggang dito. Hallelujah. Diba, sinare ko na sa inyo yan, may kapatid tayo nakatakong pa. Member ng gospel choir, naglakad. Diba, wala kasing may pamasahe, naglakad. Pero kapatid, yung kalyo mong yan, nakikita ng Diyos niya. Amen. Bawat paghihirap, bawat pagtsatsaga na ginawa natin sa Panginoon, may iniintay tayo pag-asa. Amen. May pag-asang paparating. Amen. Amen? Amen. Yan ang kaibahan ng tao sa mundo. Ang taong nasa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, siya ay puno ng pag-asa, pagmamahal at kagalakan. Bakit nagagawa natin tumawa kahit mabigat ang dalahin natin sa buhay? Dahil nandito ang Diyos. Amen. Sinasamaan ka ng Diyos eh. Amen. Ang taong walang Kristo sa buhay, ang taong hindi kilala ang Diyos, pagdating ng konting pagsubok, ano ginagawa? Hinahanap yung taling malaki. Ibibigti yung sarili. Yes. Tatali doon sa may 7th floor. Yung iba, sasakay ng bangka sa kornis, tumatalon sa gitna. Tapos, low tide pala. Hindi rin namatay. Yung iba, pumupunta doon sa kornis. Pumapasok doon sa loob ng kabili. Iniintay sumara. Ayaw naman sumara ng kabili. Diba? Sari-sari ang paraan ng demonyo para patayin ng tao. Yes. Pero yung taong may Kristo, kapatid, hindi nakakaisip ang pakapatayan. Amen. Masarap mabuhay. Amen. At ang buhay kaloob ng Diyos. Amen. Di ba may kanta yan? Ano yung kantang yan? Ano yung kantang yan? Okay, sarap